Etong mangga na to, last year ko lang yan na-pruning. Tama yung tsura. Laki na ulit. Malalaking puno yan. Kinat lang namin ng mababa. Gusto ko na siyang i-maintain as gana na lang. Pwede, kaya. Oo. Yan. Tapos, pag naputol mo, maraming sanga yung lalabas. So magtitira ka lang doon ng 3. Pipili ka na lang. Pipili ka na lang yung matitibay na posisyon na sanga. Kasi pag pinabayaan mo lahat, nako, wala, hindi mo rin naman mapapakinabangan ng ayos. So tumigil yung pagbunga. Yung matured na sanga na naiwan, tuloy yon. Pero yung mga bago, ganun. Eh, mas maganda kung gano'n na lang na produktibo naman kaysa dun sa kita mo naman yung tataas. Ano, maaakyat mo ba naman yung ganong kataas? Yan, so yung gansa, tayo. Marami yan eh. Yung gansa, pabo, dyan sila. Malawak yung kanilang galaan at yung kanilang kainan. Gusto ng gansa talaga, mas productive ang gansa pag ganan. Alpas. Pag-ala lang. Ang laki ng farm nyo. Grabe. Kita mo, puro gabi sa paligid. Hinayaan na lang. Di kaya lang, yung pagsasaayos, talagang may kaakibat yung... Kasi kailangan mo tao. Ako, hindi ko kaya solo. Kailangan ko ng tao. Pero kung ano lang yung kaya ng tao ko muna, yung kaya namin, yun na lang muna. Ito, yung na-rejuvenate. Dadalwa lang sila. Ito ayan. So, pagka natapos na yan pagtalian, i-cultivate ko na ulit ito lahat. So, yan, na-rejuvenate yung puno. Tingnan mo. Ay, may ng baka ha. Yan. Drastic pruning ka. Pipili ka na lang ng sanga. Pero dapat hindi ganito yung maging itsura. Ito is baka kinulang sa pintura kasi hindi dapat siya maganito. Oo. Pero okay din naman kasi maganda naman yun. In the future, tatapyasin mo lang ulit yan, bubuo ulit yan. Ganun. Ganda yung... So, pero pinipinturahan dapat pagkakakat. Okay. So, manok, nandyan pagala. Dyan na rin humahapon. Mas safe sila dyan kaysa dun sa nasa cage na pupuntahan ng sawa. At least dito sa pagala dito, makakapanginain sila yan. Yung mga peste, yung uod sa baba, sila nakakain yan. Yung gansa, pag minsan lumalabas na lang yan, may sisiw na rin yan. May sisiw na. Ang gansa kinakain din? Masarap Gansa. karni niyan ha. Sarap karni niyan. Tsaka healthy Healthy yan. meat. Yung gansa kasi damo rin ang niyan eh. Ang malaking porsyento ng katawan niyan. Ito, pinag-harvestan namin pipino yan. Ngayon patulan na lang. Hinahantay na lang, ubusin na ulit. So dahil naka-release ang aking manok at ang pabo at ang ito ang nakabakod ng net. Kasi pag yung mga malalambot na gulay ay paborito rin nila. So yun ang binakod namin. Ito tanglad sa paikot. Ayan. So pagkatanggal ng bakod niyan, tatalian muna yan ng tupat ng kambing. Then saka i-cultivate ulit. Ganun lang. So, kung ganito palagi yung itsura manggat, dikit-dikit. Yearly talaga ang ang pruning mo. Then yung vines na sinasabi ko sa iyo, sir, ganun ang gagawin sa puno mo. Mangga yun. Papatayin niya. Maganda, kasi may bulaklak, pero hindi mo mamamalayan, Dapat mamamatayin. hindi sa puno. Gawa ka ng trellis. Yes, talaga. na dun lang. Tapos yung puno niya, mas maganda, nakatanim sa isang drum na hindi makakalabas yung kanyang ugat. Kasi pag nakalabas, gana na ang iyong problema sa future. Ito tayo sa dulo. See? Termite seal, napakarami namin dito. Kahit sa puno ng saging meron. Malambot. Tubig dito. Guyabano. May tubig dito ha. Ay, tubig, malambot. Yan. So, yan ay techno demo for seeds production ng okra. Napalimit naman yung tanim Seed nila. production ng? Sobrang dikit-dikit. Yan, NOAA project. So, marami na na-harvest na ganun lang. So, hindi ginugulayan to. Pinagkukunan lang ng seeds. Napalimit lang yung tanim nila kasi ganun ang tanim nila ng ng buto. Yung munggo na harvest na doon. So yung next cycle, dito na rin kukunin yung itatanim ulit. OPB to? Yes, lahat. Nice.
Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito talong dito. Yan. Ito yung kadugtong ng maisan eh. So, talong. Nag-try dito. First time itong taniman ng talong. Okay naman, nag-respond naman. Ito yung gusto ko dito. Sa'yo pa maglagay yan? Yan ang tabihan. So, tinaniman ko na ng dwarf coconut. Paikot, avocado at saka langka. Avocado at langka doon na sa, yung malapit doon sa perimeter na. Then yung pakain ng baboy, yun yung nakatusok doon sa bakod. Sa bakod. Kaso pag may baka doon sa ano, pag dinudukan, kinakain din ng baka ng kabila. Too Tsaka much yung- yung ano nga. tsaka yung kambing nila. mango trees mo, no? Sobra. Yan Too yung much. sinasabi ko sa yung puno ng... Ay, yung kabila pala yung payat na yun. Yung pahuhutan yung maliliit nga. The first time bumunga, ang dami. So, every morning and afternoon, dyan dadaan ang tao ko. Dyan mamumulot eh. Then, nakita ko yung tubog ng kalabaw. Matagal siyang magkati. Oh. Sabi ko, baka maganda sa future. Pan. Lagyan ko ng pan. Mukhang uubra yung gaya na sa kalabaw. Yung sisid mo lang. Yun naman, yung nakatambak doon, yun pa rin yung mga binubulok na dahon. Composting area ko yan. So pag bumababa na yan, tataniman ko na ulit yan ng alugbati. Yun kasi pinakaano eh. Marami kang maha-harvest, marami kang mabibenta na nakapatong lang halos sa lupa. Diba? So, wag na yung magagastos. Suko na ako dun sa yung matataas yung maintenance. Enough na ako doon. Ang inahanap ko na yung mga lumang ano natin, yung mga lumang gulay na hindi na masyadong na-promote sa market na nutritious naman. Marami pa. At yan, ang bunga na yung pili na yan. Ito isang uri din ng guava, yung pula naman. Yung pula, ang bunga, pulang dahon. Yeah. First time ko makita to, sabi ko, bakit yung bayabas sunog? Tapos sabi niya, nung mayari, hindi, sadyang ganun. So, bumili Meron ako ako. niyan. Bili ako. Meron ako yan. Yan, ganda rin. Pang attraction. Ito ay puno ng magic fruit. Magic fruit. Yung any kind na kainin mo maasim is tatamis. Ito yung nabagsakan. Bagsakan no, laki kasi ng mangga, wasak. Ay, anong gagawin ko? So, Babuyan yan. Stock room, etong kabila, ito lagay ako ng biik. Ito'y para sa sisiw ko na eh. Wasak. Hintay ulit ng budget para dyan. Yan yung aming shredder. So morning and afternoon, mag-shred. Ito baka may pagkain na dito na sample ng timpla. Ano pa? Wala pa yung niyog. Gabi. Ang gamit ko ay gabi na lang, soya. Tawag dito? Gabi, soya, at saka yung niyog na kinudkod. Tapos plus concoctions na. Okay na sila doon, solved na sila doon. Yung patiner, mga 2 months before mo katayin, yun ang magandang anuhin sa gabi. Alisin mo yung palyat, bawasan mo yung nyog, damihan mo yung gabi, ganda ng laman niya. Talaga. Mula-mula na malasa. Ikaw na nagtanim nito? Yung iba itanim na nung ko. Yung gaya nito, nireplant ko lang, nilipat, dinagdagan. Mga pabo, ang dami na. Mga anak na yan. So, may makakatay na sa banda doon. See, tamo yung ginawa nung sinasabi mo, Sir, na vine dun sa mangga. Creepy yun. Parang enchanted. Diba? Pero pag nailinis mo to, sir, Ito, hindi, ang future nito, Pang gusto ko Instagram kasing yan. gawa ng kalsada to paikot. Sir, pang Instagram yan. So, kaso, kailangan mong kontrolin din, sir. Papatayin niya talaga yung puno. Papatayin niya. Papatayin niya. Hindi ka mo, eto, pinatay niya na yung isa o yun. Mangga yun, tamo. Patay na. Late na. Nung pinatusukan ko ng power so, ano yung katawan niya, bulok na. Burok na. Sayang, tinan mo, ang haba ng kahoy, sana makukuha ko. Oh. Nasayang. Haba ng mangga, nasayang yung tabla niya. Bulok na eh. Oh. Ito kaya ginawa tambakan to, malalim to pa ganun. Kuha ng tubig, tumatalon. Malaking tubig dyan eh, sa sapa. Pero puro dahon, ano lang naman. Ito, pinagtanggalan ko ng itik pinas. Inalis ko na. Nag-itik pinas ka rin? Yes. 100 pieces yata yun. Anong nangyari sa itik pinas mo? Matakaw sa tubig.
Tubig, oo. Ayan, tubig ko naman deep well. So, hindi na-try, okay na ako doon. Ito, manukan dati ito paganda doon. So, tinigilan ko dyan, gawa ng sawa. Nirelease ko sila lahat. Yun yung, nung nagkita tayo, yun yung binigay sa akin. Yung Peking duck. Pwede nga lang Madaming trabaho. Hindi na uubos ang trabaho. hindi na uubos. Pag minsan nagagalit na si Kay, nauubos na daw yung oras ko sa parang. Ito is baboy sa ilalim, accommodation area sa. Pwede ba yun? Ay, punta ka doon sa babuyan kung may amoy. So, ang ano nito is para i-prove yung konsepto ng babuyang walang amoy. Na pwede namang mag-alaga ka sa bakuran ng baboy. Yan mga fermented ano yan. So yung baboy, puro ano yan. Ito na yung hitsura ng mga lechonan. Yung mga lechonan na yan, sir. Size na yan. Ano man, wala ako eh. Dito, yung ikot. Ito na hitsura nung yung mga breed nung si Dibon. Diba? Magaganda na yung size. Magkakapatid yan. Pang lechon na. Pang lechon na to. Pang lechon na yung size na yan. Itong ititira yung iba, gagawin inahin. So, yung sa taas, ilang bed yan? Yun. Accommodation. Ayan ay parang isang ganun din, pool na maliit. Ang ganda. Pag gusto mong magtubog-tubog ka lang ng paa, napapansaw yung tawag. So po, pool pala yan. Ano lang, kasi wala na magagamit so hindi tinubigan. Ganun lang. Wala tubig ngayon. Wala. Lilinisan, di-drain. Pag yung pamilyahan lang, gusto mo lang, ano lang, tambay-tambay. Yan. I see. See, saging. Nandiyan lang sa gilid, papaya. Andito yung mga accommodations mo. Yang itong taas, kwarto din to. May sariling terasa dun sa overlooking yung swimming pool. Ito, ang pan naman ito kay ano na, kay Daddy Dudu na, kay Captain na. Ito. Swimming pool. Yan pang kids dapat. Napalalim yung hukay ng bako, alangan naman tabunan mo pa. So, 4 feet, natapos ng 5. Captain Philip. Felipe, ano kasi yun, Felipe Ramos. Captain Philip. So, yan ang kanyang bidek. Ito ay, nag-start ng 5 hanggang doon sa level ng butas. 6.5 lang yan. Pero sa ibabaw 7, ano yan. Para makapag-accommodate naman ng malakihan training, nagawa nito. Bago rin to. Bago yan. Hindi pa nga ano. Kabuo tapos yan eh. Residence? Yan, yung bahay nung mag-asawa. Ang original plan yan, greenhouse dapat, tasira nung bagyo. Itinuloy na ginawang bahay na maliit. Tiny house. Diyan sila nakatira? Diyan na. May loop dun sa loob ng bahay. Yan. Ganda. Kaya Junidel, June and Edel. Ganda. Tatawagin ko Ganda, si oh. Mami. Dam! Parang tiny house. Si Direk ng ito, Agribusiness. agribusiness. Hello po, ma'am. Talay! Good Talay afternoon. kayo sa tiny house. Opo, Ito si ganda. Lipen. Ganda ng tiny house. Tuloy po kayo Talay, dito. talay. Oh, wow. Sige, Ang sige ganda lang. ng ano, shoes. Ha? Inuubo niyo pa eh. Okay lang po. Ay, Calix. Ano to tiny No house? water. Calix. Pakam. Ayan. Ito yung nakashare doon sa ano. Hindi ka. Ganda. Hello. So mga gamit, yung mga Japan surplus. Mahilig si Mami Edel magbili ng mga gamit sa Japan surplus na yan. Agad doon. Ganda. Ito yung accommodation. Ng, Yeah, accommodation din yan. At ganun lang, yung isang tabi-tabi na dyan sa common room. Tapos dito Ito sa yung kitchen, kitchen. may sariling kwartong dalawa naman doon. So, pwedeng gamitin na yung buong kitchen din. So, yung tubig, ipapalitan lang pag may guest na ano. So, tiis pa rin sa ano, yung deep well pa rin ang tubig. Matagal magpuno, naabot ng 2 days. 2 days? Halos.
Kasi nga, host lang, mga isa gripo. Iipon pa ng budget ulit para sa mas malaking ano. Konti-konti. Ano din naman. na napupuna. Ganda, ha? Ano yan? Hindi namin inanong kontraktor yan. Okay, DIY na yan. Kami na yan. Kaya. Kaya. Hindi na, Ang wala mahal na yung imposible. contractor, no? Ang laki din ng, Ay, yung kitchen na maliit. Then, Tapos may kitchen May pa roof, may dito kitchen. malaki. huh? Parang cafe na. May CR. Parang cafe. Ayan. May kubo sa loob. Ito pala, Sir Buddy, may massage chair dyan. May massage chair. May lazy boy. May office sa loob. Kompleto lahat. Accessible. Very yung ang flow ng maaliwalas. Hoy, hoy. Ito sila, itutol ko kayo dito. So, ito po yung tiny house. Hello. Yan. Wow. So, may sala, may lazy boy. Tapos, mayroong dining. May CR na extra dito. May tiny kitchen. Saan pa po kayo galing yan? Galing po kami ng Liliw. Liliw. Aba, malayo. Padal mo na kay Mimi. Thank you, sir. O, dyan muna ha. Mamaya uli ha. Papa na, papa. Tapos garahe. Ayan, so galing na naman tayo doon kanina. Yun yung sinasabi ko, bakanting lupa ngayon yung kabila. Na ang mayroon din lang doon ay mangga, saging. Tinaniman ko na ng mga fruit bearing trees. Para pagdating ng panahon na babahayan namin, productive na yung paligid. Tinaniman ko na rin ng mga punong namumulaklak. Nauna muna yung mga puno kasi sa bahay. Mahal na ng materyales eh. Gumawa talaga kayo ng road network, no? Yes. Kailangan eh. Pero before, kung titingnan mo, sir, gulo, di mo maitidaw sa lalagyan ng daan, kung alin yung isang sakripisyo mong puno. Kasi nga, tinaniman lang ng tinaniman ng wala sa eto, kakawa na. Problema lang pag ganitong oras, may mosquito na. Mosquito nga. Kasi normal naman sa sa gubat. Buhay lang tayo, sir, ng ilaw. May ilaw din tayo dyan sa garden. Yan. Oh, wow. Tapos sa front, doon tayo po sa Yan. Pag wala akong training, maghapon ako dyan. Ako ang nagmo-mower, ako ang nagtatraktora. Ayan, full time. Yun lang yung way para makatipid din ako. Kasi kung ibabayad ko lahat, magkano na ang bayad sa laborer ngayon? Or kung mura-mura, edi pakain mo rin naman. Yun, hanggat kaya ng katawan. Ang problema ko lang yung morning. Hindi, para akong kambing hindi ako po pwedeng lumabas ng mahamog sa umaga. May allergic rhinitis ako. Kalaban ko yung hamog. Pala parehas tayo. Kalaban. Yun, may isa pa rin kubo dyan sa likuran. May taas din yan eh. Akyat tayo doon. Dito na tayo dumaan, sir. Bubuhayin ko lang yung ilaw dito sa straight. Nakaka-overwhelm yung... Ayan pala, may ilaw na. Dito na tayo dumaan, sir. Ito, sir, buddy, may lang kasi ito ay kailangan i-trim pa ulit. Okay. Yan, napakabilis niyan lumago. Yan bagay na yan. Pag mga 3 araw mo lang siyang wag i-trim at umulan, malago ang ilalago ng... Ang ganda rito. Ito yung paan ng makina. Ito yung sa Converge na pwedeng lamesa na. Ito ay mahugan itong hindi ko na lang... Ilaw yung nagpapaganda, no? Oo, actually kaya maganda sa gabi din. Ito na magastos din. Ito mga mga 3 watts lang yung common na mga bulb ko na Tsaka yung mga bulb naman ngayon, compared dun sa before, matatakaw sa kuryente, ito hindi na masyado. Dapat ang dami mong structure. Ano lang yan? Unti-unti. Sa loob ng ilang taon, ganun. Kasi kailangan ito, pag kulang to, tambayan ng estudyante, Kulang? kulang pag yung may mag-a-assess ka halimbawa sa isang assessor kasi 10, sumisan 30 bata sa isang araw.
So pag nag-a-assess kasi, hindi sila doon tatambay kung saan sila ina-assess. Kailangan din nila ng holding area. So kailangan kung actually kulang pa yan. Kaya yan. Talagang one at a time. Nakakaano din naman, nakakausa din naman, nakakapag-ponder naman. Yun nga lang. Tawag dito. Masatisfy ka lang doon sa kung ano meron muna. Gaya nito, so tarapal yan, tumutulo na. So kailangan ko na ulit palitan. So 20,000 yung, baka ngayon 25,000 na yung paggawa. Nung lona lang. Daming trabaho. Hindi ko na kayang gampanan lahat. Nanay, tatay lang kulang. Tapos farmer ka pa sa araw. Diba? Sabi ko nga kay pagka, may uutos ka pa ba? Kasi yung cellphone ko, iiwan ko na sa loob ng bahay. Magpaparang muna ako. Sama ka ng lasa pag di ka pag yun na yung gawin ng katawan, yung hindi ka nakapagparang sa maghapon. So, parang yung tulog mo tayo doon, ang pao, parang may kulang na hindi nangyari doon sa maghapon. Morning, Nay. Ano yan? Corned beef. Ito, tsokolate. Champurado. Ang ganda ng ng presentation niya. Oh. Edible flower pala kasi yan. Thanks, friend. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Bless us, O Lord. Bless us, sweet prayer. I want to seek from the Father. Bless our Lord. Yes. Good. Pagkatid ng bata, saka palang normal ako sa mga dito lang. Kape lang. Sa tinapay. Yan lang yung kalimitang umagahan. Kay ni Kim na nandito siya. Kasi kay hindi na ganun eh. Hindi nag-breakfast yun. Si Mami Edel naman, bira din lang. Paano yun, sir? Andun si Ma'am. Kasi dito kayo. May times na may kasabay kumain, pagka busy, Pupunta rito. yan. Minsan di, kanya-kanya lang. Or sa dinner na lang nagkakasabay-sabay. Pag minsan din magluto sa kabila doon kami. Pag dito magluto, dito kami. Kasi pag sabay-sabay din yung schedule namin lahat. Minsan sa isang linggo ay lang. Baka minsan hindi pa kayo magpakita. Mga 3 beses lang. Sa isang meal siguro magkasabay. Kahit pag yung assessment din is tuloy-tuloy, tuloy kahit Sunday. Paano yung assessment? Pupunta yung estudyante dito, tapos Bob. So, i-evaluate sila. oo, yung assess nung assessor, nung doon. Para ma-issue So may ibang assessor coming from other school. Di ba assessor ka rin? So nag-assess ka rin naman sa ibang Yes. school din. Yes. Pag minsan sa ibang din, sa ibang province din. Depende sa kailangan. Before, umaabot pa ako sa norte eh. Kung saan kailangan. So I see. Kapagod din mag-assess ha. Pagod din. Kasi 10 estudyante sa isang version eh. So, tanungin mo yun nung 10 paulit-ulit. Buti kung bigyan ka nun ng tamang sagot eh. Kung malayo yung sagot, may stress ka pa. Naging naging aral sa akin before. Nakaranas kasi ako natapos. Mag-start ka ng 8, halimbawa. Tapos siya, ako parang almost 5 o'clock na. Yung tulog ko nung 5 o'clock, kinabukasan ako nagising. Hindi na ako nakakain. Kaya ang ginagawa ko ngayon. Pag tansyado na muna mahirapan ka, nagtitig na ako ng stress tab eh. Stress ko lang. Yung fresh milk dito sa Quezon, may nabibilhan dito yung sa... Punta mo yun sa Falcon? Na-picture ko na yan. Na-picture mo. Ayun sa baba ni na. Falcon. Konti na din ang Falcon. So, konti na rin ang... Kumakunti sila. I think na bawasan na. Pero sa Ma'am Gemma, mahusay ha. Gemma. Ay, Gemma,
yung ano nila, yung parang manager nila. Malalaking magbabaka, grabe. Sobrang problema nila sa pagkain. Kasi pag grazing yung practice mo, ano eh, parang 3 baka lang sa isang hektarya. Tarya. Kung cut and carry ka naman, let's say, ito, maliit pa rin. Madalang na naman ang ganung malalaking area. Yan, ngayon ang baboy. Yan ang, kaya gusto kong ilayo doon. Pag may training, maingay. Nakaka-distract sila. Kasi kung farm setup, understood naman na ano, pero syempre. Yung narinig mo kahapon yung ano, yung maingay na parang manok yung Virginia Paul, yung Bengala, Hindi ko napansin. yung gray ang kulay, yun ang maingay. Super. Pag minsan kung may tao dyan, palalapit siya dyan pa mag-ingay. Especially pag hindi siya familiar dun sa mga tao na nandyan. Yun yung ano, ang itlog ng may batik na spot, yung duck. Tapos matigas. Yun yung inilalaban ng ano yung taktokan. Siya ba yung batik din? May, Yung may yes. bilog. Tapos ano, kalat mga itlog. Hindi ako makapagparami. Ginagawa ka dito pag morning, pag-iikot. Tapos nagbabagong itlog. Nainom ko na yan, hilaw. Nahilaw? Ano yan? Hindi naman siya malansa kasi nilansa nung ano, nung Layer. yes. Diba? Dun sa ano, nag-try ako. Lalaway ka dun sa itlog ng layer. Pero eto na. Lalo pag yung bagong talon yung inahin sa pugad. Masarap. Masarap pa yung ano yung ilalagay sa bigas. Pero hindi siya lulutuin mo ng hard boil. Yung Yan, pag nagsaing ka, malasado. ang tawag namin dito sa Tagalog, sapaw. Isasapaw mo sa kanin. Masarap yan. Lulubog mo lang na konti. Ay, ganun ginagawa. Pag, kaysa i-boil mo, ganun na. Yeah, masarap yan. Sa asin na ako. Tapos parang yung half ano lang. Half lang siya. May liquid. Masarap. Liquid pa yung yellow. Yun ang masarap ano ng tinapay. Usawan. Malasado naman tawag sa amin. Yun. Dahil dito na. Kapampangan. Kasi Malasado. gusto Kapampangan. naman ng tatay ko yung gano'n. Tama. Malasad. Gutom na sila. Yung baboy naman, instinct nila. Pag nakakita na may bit-bit ka na timba, Alam na nila. alam na nila kakain. So, nakasampan na sila lahat dun sa bahay. Naghihintay na ng Anong pakain niya? Twice a day? twice a day, morning and afternoon. Afternoon. So, morning and afternoon, magsishred din siya ng Oh. forage. Kasi tinatry nga namin, lahat ng alternatives na po pwede naman, para nga makatipid. Makatipid, pero hindi mo naman natitipid yung nutrition ng ano. Ganun pa rin naman, balanse pa rin yung CPLBM is pinupunan mo pa rin yung kanyang carbo, yung protina niya, yung fats and lipids niya. Tinutugunan mo pa rin, pero dun sa alternatives, ano na. Okay. So, ang protein mo is plant-based talaga kami. Sabi yung mga feeds, no? Ang protein nila galing sa bone, Yun. blood. Kaya din mabaho yung ano ng babuyan. Oo. Kasi yung, di ba, pag inintake yun ng ano, magiging gas na yun. Mabaho talaga yun. Eto, magkaamoy man siya, yung maasim ano lang, kasi galing lang dun sa ano. Pero makukontrolan na pa rin. Yung, kung I don't know, kung na-encounter mo yung labs at saka yung IMO, yung lactic acid, bactericidum na ginagawa doon, tinuturo sa OAP yan. And yan, tumitimpla rin kami nung si Mami Edel may formula na sa probiotics eh. So, tumitimpla kami na. So, yan ay halo mo sa painom at sa pakain. Para yung disposal ng baboy ay hindi mabaho masyado. Pwede mo rin spray dun sa ano. Actually, sa composting, ginagamit din yun. As the decomposing agent. Mga tao namin dito rin lang. Itong tao ko dito,
Diyan sa labas, dulunan. Tapos Ano yun ang eh? lapit ng kabuhayan niya. Ang pinalitan nun, 5 yun dati. Tapos tinanggal. Pinagatan lang ng isa. Kaya naman pala. Hindi, dalawa. Nung marami pa yung baboy, dalawa sila. Kaya naman pala, nakakagawa pa ng ibang trabaho. Minsan ang problema, ang hirap kasi minsan yung humanap ng, madaling humanap ng tao. Pero Yung tamang yung tao. tamang tao para doon sa trabaho. And kung makakuha ka naman, kung wala naman, pero kita mo naman may tiyaga, nakikinig naman, kaya nga lang, kailangan nandun ka rin para maging example ka naman dun sa gagawin. And pagka nakita na nila na yun yung routine, ayun, kaya na naman nila. Pero yung attitude kasi ng tao, yun ako. Everyday ito yan. Ang hirap i-correct pag minsan. Pinakamahirap na part. Pagka apektado ka, no? Ako po si Arnel Vergara Marasigan and welcome to Uma Verde Eco Nature Farm. Okay. Sir, kahapon nag-tour na tayo, pinakita mo yung buong farm. And madami tayong nakita. And ang observation ko ay madami kang mga maliliit pero parang showcase. Bakit ganun yung style mo, sir? Una sir, ang sabi ko nga sa'yo kahapon, ang viewers kasi natin is farmers So umpisahan natin doon sa garden natin. Yung practice ginagawa natin, may yung iba-ibang practice, no? Para we have something to share. Then yung resulta din ng pag-aaral natin dun sa field is something to share dun sa farmers, no? Actually, ang sinishare namin is hindi lang yung success nung project or nung experiment. Kahit yung failure niya, kasi minsan doon lang naman tayo matututo. So kaya ganun. So mas marami, mas okay. Then yung ibang area na pinuntahan natin na hindi nga namin kayang i-provide yung proper. No? Pero at least we try to innovate. Innovate. Kasi yung farmers naman, hindi naman lagi yan na tawag dito. Yung puhunan pa kasi palagi ang issue. Then yung gaya ng kahapon, yung pinakita kong isa. Yung conservation ng water. Kita mo pag kahapon, pag umulan dito, sobra yung ulan. So, siguro it's about time naturuan na rin yung farmer na pakinabangan yung tubig ulan habang nandyan pa. Kung matuloy nga yung El Nino, diba? Wala na. So, sir, yung tinuturo mo ay more on the farmers na pwede silang mag-start ng farm na hindi kailangan intensive or magastos. Yes. Sabi ko kahapon, di ba, yung infrastruktura na inikot din natin, hindi siya ganun kaganda. Pero may istorya. Kung paano siya nagsimula, then paano kami nangangarap na yun ay palakihin pa. One at a time. Kasi pag ginastusan natin lahat, wala namang garantiya na lahat ng ininvest natin doon ay babalik. No? Pero unti-unti, sabi ko nga, sa tamang panahon siya ay lalaki din. Pero doon sa mumunting paraan natin, na hindi naman totally lugi, somehow nakaka-recover tayo. Okay na muna for now. Pero napansin ko rin na napakadaming structures. At ang sabi mo, lahat ng structures na to ay hindi one time, kundi nanggaling unti-unti. doon sa kita. No? Yan. Isang ginagawa din namin. So, kumukuha lang kami ng certain amount or percentage para dun sa kinita. Then, yun yung puput up. So, kung ano muna yung kaya, yun na lang muna. Kasi medyo risky sa panahon ngayon na mag-invest ka ng pwede ka na gumawa ng isang magandahan. Pero, ganong katagal yung recovery? Ay, kagagaling lang natin ng pandemic, sabi ko nga sa sir. So, ramdam pa rin natin yung epekto nung pandemya. So, ano pa? Kasi once na ininvest mo yung pera, hindi naman, in reality, hindi naman yon kabilis bawiin. Kasi pag minsan narinig natin, parang ganun lang kadali. Pero hindi yun yung realidad eh. So, hindi lang naman kasi yun yung paggagastosan natin, hindi lang yung farm. So, di ba? You have farm workers and you have other, naman din. We have family din naman. Okay. So, may mga gastusin din. So, marami. Sir, kung isa-summarize natin yung experience mo as a farmer,
Okay, paano mo sasabihin? Una, as a farmer, and then second, Okay. mamaya, as a entrepreneur. Okay. So as a farmer, kahapon sasabi ko, diba, hindi ko sinasabi na gano'n ka-successful yung ano namin na. Pero doon sa narating namin, siguro yung owner mismo, kami mismo, no? Kami mismo yung nagpa-practice, kami mismo yung unang gumagawa ng gusto naming mangyari. Tapos pinagpaguran din namin, inaral namin yan. Inaral and pinagbuhusan din ng oras. Then, ganun. Try and try kung ano yung pupwede. No, yung business, ano kasi, yung ganitong opportunity kasi ano yan eh. Ang tawag dito, hindi mo maiiwasan kasi yung competition eh. Okay. Pero hindi naman negative yon kasi nakakatulong ano din. Kaya lang, be prepared. No? Kung paano ka mag-a-adapt as a So, farmer. constant changes. Yes, so yan, so, di ba? So everything is in a constant change, sabi. And ano, totoo yun. May simula lang pandemya, napakalaki ng pagbabago, napakalaki ng adjustment na ginawa namin. Yung sabi ko sa iyo, di ba, before, puro puno lang. Kaso dumating yung time, laglaguan na yung puno. So anong gagawin mo na doon sa ibang puno? So, kailangan natin mag-trim baguhin. down. So kailangan mo na mag-trim down. So ilang oras yung gagamitin mo sa maghapon or sa isang linggo para doon? Eh buti kung yun lang yung ginagawa mo. So otherwise, mag-hire ka ng tao. Eh ngayon, mag-hire ka ng tao na magpupulay ng mataas na puno, may presyo yun. Hindi mo nababayaran yun ng daily. Except yung tao mo sa farm mismo, is kaya niyang umakyat ng mataas na puno. Pero kung matataas na puno, may kaakibat na presyo yun. Di ba? So doon pa lang. Eh kung tsatsagain ko naman, gaano katagal naman ako mag-stay ng farm, hindi lang naman yun yung ginagawa ko. Di ba? May mga other concern pa rin naman ako. Then, paglaki ng farm, ang ano dyan, realidad is pagdami ng tao mo. Pagdami ng tao mo, paglaki ng gastos mo. So ang tanong, Kaya ba? kaya bang i-compensate? i-sustain yung Sustain. ano? Yes, di ba? Yung sustainability kasi, napakalaking usapin kasi nun. Oo. Kung sa production mo kasi, so yung ganyan, nakita mo, may manok, may baboy, may other animals kami. So kung tutusin, kung sa pagkain lang, sustainable yung farm. Okay. Kaya nang mabuhay. Pero ang problema, may binubuhay ka ring iba. May binubuhay ka, may tauhan ka, di ba? At sa ayaw at sa gusto mo, babayaran mo yung daily. Okay. Every time papasok. Ilan ang tauhan ngayon dito sa farm? Ang regular na pumapasok ay ano yan, ilan? Sa opisina, 3, 6. 6. Pag Medyo may mabigat event, na rin yun. pag may, I-maintain yun. pagka may event pa, may on-call pa dyan. Additional pa. Additional. Yung sa garden nagbawas na kasi ako na mismo yung isa. Kahit sabihin ko na times 2 yung libre. Yung pagod ko naman. Diba? Libre na. Kasama yun. Kasi sa kagustuhan natin na makatipid, Oo. yun nga lang talaga. Yung Okay. ano naman pwedeng But at hati-hati least sa itong farm nyo, sir, ay masasabi natin na kung tutuusin, yung development stage tapos na. Kasi yung planting of trees, tapos na yan tapos eh. na. Malalaki na lahat ng trees. Pero dadagdag So, pa rin tayo. oo, but somehow, mas mahirap naman yung from start, from zero, Yes. na mag-start kang magbibili ng mga seedlings para itanim. At least dito, tapos ka na sa ganung stage. Yes. More on, ano ang i-retain mo, ano ang iti-trim down mo para mag-introduce ka ng bagong Yes, species yes. or bagong variety. At least andyan na, farm na siya. Ayun nga, so thanks today kay Mami Edel, no? The founder ng Uber Verde Eco Nature Ilang Farm. taon nilang Siya kasi ginugol yun, yung development na to? Kasi 3 lote nga. Nung nag-start, nabilihin, tanim na ng yung si Sir Pedonson, so may mga ambag na puno yun dyan, nandyan. Sa kanya si nang Sir galing, sa Ped. kanya bili yun. Okay. Yun. Then, yung iba, nadagdag na lang. May ilan din na nasakripisyo, kasi nga, nung araw, siguro, nung tanim, hindi mo, kaya yung proper distancing kasi ng puno, sabi ko nga sa'yo, kung i-start properly. Kasi yung puno, hindi, malilito ka na pag in the future kung alin yung isa-sacrifice mo. Oo. Para kaso, kailangan kailangan ka magsakripisyo ng puno. Kita mo yung paligid natin, no? Pag hindi tayo magtanggal ng iba dyan o mag-prune,
yung iba nga na-prune mo na, tuloy pa rin yung paglago. No? So para lang pakinabangan yung iba. Pero so far naman, natitikman na yung bunga nitong Yung mga mga puno bunga. na to. Oo. Kaya lang, yung season lang siguro nagkataon. Ang karamihan sa puno is magkakasabay yung season. So what we're doing now is nag-a-add ng yung may kanyang Ibang season. Ibang season. Para all year round may Yes, prutas ka. meron. Nakakaumay din eh. Kasi pag yung lahat sabay-sabay, makakain mo ba naman ng sabay-sabay? And kung mabenta mo naman, hindi mo mabenta ng mataas na presyo kasi nga, Season siya. season siya eh. So Gaya lahat nung- may gaya nung mangga. harvest. Siguro, palit na lang ng ibang puno. Oo. So as a ano naman, entrepreneur, ano ang mga lessons learned mo rito? Lately, sabi ko, ano yan eh, siguro, kailangan mo siyang samahan na ng, so yung una, ang tawag dito, for now, in tiyaga talaga. Kailangan mo siyang tiyagain. Or yung, mauna yung sipag, no? Or yung pagiging agresibo. So dapat kasi gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Okay. Second is, yung dunong, so alam mo kung ano yung ginagawa mo. Kasi pag hindi, ito na eh. So, pag sumakit yung ulo mo, ang option mo is iwan, di ba? Tigilan. Yung third is, so dahil alam mo yung ginagawa mo, natsaga mo naman siya, paghanap ng tamang tao Paghanap na tama tao. para doon sa negosyo. Kasi mahalaga yun eh. Hindi mo naman kaya ng ikaw lang eh. Then, pag nakahanap ko ng tamang tao na yun, so, ituro mo naman, i-share mo naman yung alam mo, para hindi ka naman mag-isang bubuno dun sa problema mo, dun sa negosyo yung ginugusto mo. Then, kung kumita, lesson learned, you have to control your, diba? Ang dami nating gustong mangyari, ang dami nating gustong gawin. Pero hinay lang. Hinay lang. Wag mong ibubuhos lahat. Masakit eh. Masakit sa bulsa. So paano namin hinaharap, ano yan, umiisip na ng ibang pakikitaan. So ito, gaya nito, ang focus namin sa farm. Okay. Training, lahat nabuhos, sa ilang panahon nabuhos kami sa farm. Okay. I think it's about time na mag-invest naman sa labas. Para kung si farm ay dumating yung panahon na hindi na ganun ka successful pagdating sa trainings and all, mayroon tayong pagkukunan. Then, innovation and yung adaptation nung nangyayari. You have to think of something. Okay. Yung sinabi mo na sa labas, hindi na natin elaborate yun, sir. Okay? But tama ba ang assumption ko na tinitignan mo yung opportunity na yon dahil para pa rin sa farm? Yes, para pa rin sa farm. development ng farm, para sa future ng farm. Kasi ano eh, yung farm, marami yung bumubuo nung yung farm. So yung mga tauhan mo, syempre, sa tagal nun sa'yo, pamahal na yun sa farm, kumikita yun is nang dahil sa farm, nagkaroon yun ng kabuhayan is nang dahil sa farm. So, kailangan natin retain. No? Isang isang malaking pamilya na yan. So maliban do sa binubuhay do sa anak mo, kasama na din yung mga tao mo eh. So we have to think of something else na tulungan. So kumbaga, okay pa naman habang kumikita pa ka na, wag mo nang hintayin sumagad pa. Okay. May pambaka tayo. Yeah. Then, But at least, like what you mentioned, na itong farm ay somehow hindi yung mga sariling pera ng pamilya ay hindi nyo ginagamit. Hindi It's na. more on ang umiikot para sa operations ay nanggagaling din sa kita ng farm. yes. Yung dito, yung sakop ng farm pagdating sa training, lahat umiikot dyan is yung kinikita lang. So yung swimming pool is another another investment na yun eh. So sa side na ni Mami Edel at ni Daddy Tutu. Pero yun is, of course, yung para sa future din naman yun. Napagkikitaan naman yun for sure. Kasi ang tao naman, mahilig dyan sa ganun, di ba? Sabi ko nga, yung investment ng event area. So dahil siya ay nire-required na ng panahon at ng karamihan kung gusto mong dala ng malaking training. So kailangan mag-invest ng ganun. So pero yung dito sa farm, na lang kami, yung konti-konti na lang. Kung ano na lang, pinagkakasya na lang muna kung ano yung doon sa kita.
kung maigsi ang kumot, matutong mamuluktot. Yan, sabi ng matatanda, habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Okay. So, kumbaga, sabi ng ano, It's a good makausan- strategy Yes. for a farm to survive. Kasi nga, yun eh. Mahirap makarecover pagka matagal ka na ano. Yung pandemya, hindi naman natin pwedeng sisihin kasi nangyari na. Pero parte pa rin siya nung nararanasan nating ano. Let's hope na lang na in the future umayos pa rin, umayos. Pero kung pag nasa survival, okay pa naman tayo. Nasa survive ano pa rin naman. So nakakain pa naman tayo ng ayos. Yung taon natin ay napapasweldo pa naman natin ng ayos. Kasi yung nakakabayad pa naman tayo ng utang pa konti-konti. Diba? Ganun. No? Kasi ano yan eh. So yung pinag-uusapan po natin dito not to discourage yung mga tao na gustong mag-venture into farming or into training, but somehow ito yung reality na dapat malaman din nila para hindi sugod ng sugod. Mamaya At saka mapaso yung, ka. yun sir, yung direct yung sa pagdating sa production, baka kasi may magtanong, malaki yung lupa, 3.6. So baka hindi gamitin sa production area. Hindi po ganong, magkaiba yon. Pag inilatag mo sa papel, titingnan mo, ganito yung kikitain mo. Hindi, in reality, no? Hindi ganun. Ibaboy, di ka po pwede magparami ngayon. Yung ASF nandiyan pa rin. Oo. Yung manok magparami ka, pero kumusta naman yung market? Certified organic farm ka. Ba't di ibenta yung organic produce mo? Wala Sino tayong bibili? standard price para sa organic produce mo. Oo. Iluluwas ko ba lagi ng Manila yung aking produce? Produce. Ang aking, ano naman, okay na kami dito. So sabi ko, nakakahiya naman dalhin ko pa sa Manila kung yung community ko dito hindi naman makakain ng healthy gulay. Diba? So, kahit pa paano naman, we're happy na rin na kumikita kaya hindi man ganun kalaki, pero nasi-share mo doon sa community mo naman yung pinaglalaban mo, yung tawag dito, yung advokasya mo, nagagawa naman namin. Okay na kami muna doon. So baka in the future, mas lumaki. Tingnan natin. Okay. Pero Sir, konti-konti lang. matinding message para sa audience natin. Okay. So, yung po mga nag-aspire na maging learning site, no? So, hindi namin kayo dinidiscourage. Pero ang sinasabi lang is, kung ganun man kahaba yung inyong PC, okay, you're lucky enough, no? Pero unti-unti, wag yung isasagad. Then, maging malinaw kung ano yung gusto mong maging mukha ng iyong farm. Then, pag-aralang masusi yung sa production, no? Then, yung commodity mo, pag hindi na talaga siya kumikita, wag mo nang panindigan. Masasaktan ka, sigurado ako dyan. No? Lalagpak, ano. So, unti-unti, aralin maigi. Pinakamahalaga yun. So, before mo siya pasukin, aralin mong maigi. Huwag kang mabulag doon sa kikitain mo. No? Ang pag-aralan mo, paano mo siya papatakbuhin in a long term. Long term. Long term, pang long term. Yeah. Laging pang long term yung iyong vision para dun sa iyong itatayong negosyo. Then, wala eh. Maaring uso ngayon, Bukas hindi. bukas hindi na eh. Especially kung kainan, Oo. kapihan, hindi na eh. Kaya hindi na namin tinuloy muna yung ano. Diba, sabi ko, may tao o wala, kailangan ko maglagay ng tao dyan. Ano? Yun, so hindi discourage pero samahan ng sipag, ng tiyaga, ng dunong, diskarte pala. Kasi Diskarte. at the end of the day, yung diskarte mo na ang magsasalba sa'yo. Diba? Hindi lahat kayang dumiskarte na. Pag nawala ka na sa orientation, mawawala na yung diskarte mo. Pero samahan mo ng diskarte. And idagdag ko, sir, yung skills mo to adapt Yes. doon sa changes, Yes, doon yes, sa yes, challenges. Napapanahon. Napapanahon. Napakalikot ng merkado. Oo. Diba? Napakalikot. So hindi natin kayang panghawakan yung ano. So everything is in change talaga. Ayan. Yes, sir. Okay, Sir Arnel, thank you so much. Sir Buddy. Bihirang-bihira ho tayo magkaroon ng ganitong klaseng content na magiging honest para sabihin yung totoong nangyayari sa farming. Sabi ko nga, hindi po pwedeng ang isineshare natin is yung laging yung success. Kahit sa pag umiikot kami ng yung mga visitors, I used to share yung failure. Yung learning sa field. Yeah. So before yan naging ganan, dumaan muna sa ganito. Oo. Ano yung possibilities na pwedeng mangyari? Hindi po pwedeng ganun. Otherwise, matututo ng maling. Sir, isang hirit lang Yes. ako. Dahil ikaw ay
trainer. Nagtuturo ka. Gaano katindi yung challenge na yun na ikaw dapat mag-succeed kasi ikaw ay tinitignan ng napakadaming tao. Pressure yun, sir. Pressure yun. Siyempre, pag nag-iikot ka ng baka sabihin, ito yung tinuturo mo, tapos hindi ka naman hindi naman ganun ka-successful yung ginagawa mo. Kami kasi is more on yung demo doon sa area lang. Pero ang at least, nasi-share ko yung failure at yung success nangyari doon. Kung in the future, yun sa narinig nila, di sila na yung magpalago. Then, sa dinami naman, at yun naman ay lahat ay inaral, sabi ko nga sa'yo, sir, pre-training, paid training, talagang ina-attendan ko yan para na ang magbibinipisyo naman maliban sa akin is yung mga nakikinig din. And I think lahat naman is, di ko naman pinagdamot, shinare ko naman. Pero yun nga lang, minsan, anong gagawin mo? Kung talagang yung result ay hindi successful So, bakit ko dadayain pa? Diba? So, at least share ko sa kanila, hindi na nila uulitin. Yun man lang. Yun man lang. Yun man lang, wag na nilang ulitin. Di ba? At least share ko sa kanila, di ba? So, yun. Ayan, si Sir Arnel nga ay 100% ang oras niya nakatutok dito sa farm. Dito siya nakatira. Kita niyo, nagagayat lahat ng sobrang hands-on, no? And yet, ang dami-dami niyan challenges. Much more kung gusto mong mag-farm at wala ka sa farm mo. Yes. Kasi hindi lang naman yung nahawakan, hindi naman yung farm. So may pamilya ka rin, di ba? Yes, May mga tao rin naman sa paligid mo na kailangan So, yung balancing buhay man lang. Ba? Kumakain ka ng ayos, nakakapagbigay ka ng trabaho, nagsosurvive yung negosyo kahit papaano, happy na tayo dun. Happy ka, sir? Happy na tayo dun. Di ba? Makatulong ka ba naman? Yun man lang. Pakunti-kunti. Yun pa lang yung kaya namin ngayon Baka in the future. Kaya lang, test. Tiyaga. Abangan natin yan. Pag sir. ang dami-dami mo ng puhunan. Di ba? Kung ganun kalaki talaga yung puhunan, ay baka mas marami tayong mabibigyan ng trabaho or mas marami tayong makukuhang project. Pero hindi And hindi rin naman natin hinahangad na masyado kasi hindi naman tayo nag-start as malaki na. Nag-start naman tayo sa maliit na may narating kahit pa paano. So nakapagpalaki tayo. So doon sa pakonti-konti naman pagdating ng panahon pag pinagsama-sama mo, di ba? Sabi mo, ang dami na ng infrastruktura sa paligid. Sa ilang panahon. Pero yung sinasabi ni Sir na hindi ito maliit, ha? Hindi biro itong narating nila, Sir. Malaki na to, malaking achievement to. It's a long process. Matagal ang proseso. So, yun lang. So, sa pagtutulungan naman ng pamilya. So, it's a family business kasi, of course. The founder, si Ma'am Edel, tapos the president, si Kay, and yung sa akin, and of course, sa mga tao namin. Hindi naman magsosurvive yung farm kung kami lang tatlo, kung kami lang apat ni na Daddy June, di ba? So, kasama yung tao namin sa pagkakasama. Kasama yung sa tao. May umaalis, may dumadating, pero okay naman. Okay. Yes. Thank you. Sir, Thank you so much. welcome. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.